Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig. Suki ng Thursday edition po ng Heartline. Ito po ay program handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership with Far East Broadcasting Company. Ang 702 DCAS kung saan kayo nakikinig ay member ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Siyempre, ang Heartline po ay lagi naming paulit-ulit na pinapaalaala sa ating mga tagapakinig at itong program na ito, ang inyo pong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. So ako po ang makakasama nyo hanggang 11 o'clock, si Ate Merlin Guillermo at ang ating pong kasama ngayon as counselor, walang iba kundi si Dr. Joyce Piapbo. Good evening. Magandang araw, Dr. Joyce. Kumusta ka? Mabuti naman, Ate Merlin. Good evening sa lahat ng listeners natin and we hope that you can stay tuned hanggang 11 p.m. po. At kung kayo man ay nasa Facebook ninyo, we hope that you can like our page and also share our page. Hindi natin malaman na yung questions ng mga tao ay yun din ang mga questions na hinahanap ng solusyon ng mga kaibigan nyo. So I hope that you can share it as well too on your Facebook page or send it through sa messenger sa ibang mga kaibigan ninyo po. Kami ay andito wanting to help you out in terms of your questions. Magpadala lang po kayo ng mga questions sa Facebook page natin, sa inbox or private message or dito man din sa chat line po. Yes. Ayan, narinig po ninyo ang boses ng ating counselor. And you know, our counselor is very busy. Marami siyang mga webinars, speaking engagements. But I praise God that she has the time para po sa ating program sa Heartline. So mga kapatid, pakinabangan po natin ang expertise ng ating counselor na siya po ay magbibigay sa atin ng mga advices. No? Kung mayroon kayong katanungan, maaari po kayong tumawag sa FEBC o di kaya magpadala na inyong message sa kanilang cell numbers. Ito po ang cell numbers ng Far East Broadcasting Company, 0916-296-6620. Ulitin ko, 0916-296-6620 o di kaya 0998-962-779. Or kung naisip po ng face-to-face or online pa rin na counseling, maaari pong tumawag sa Back to the Bible sa 8371-9488, 8371-9489, or 8372-1775. Nais ko rin pong anyayahan ang mga kababaihan sa March 28, next week na po ito, 28, 29, 30, 31, every 7 o'clock hanggang 8 o'clock, mayroon pong seminar, webinar, organized ng World Teach Ministries. Ito po ay libre at pwede po kayong tumawag sa World Teach sa kanila pong numbers. I-google nyo lang po ang World Teach o di kaya pwede po naman mag-inquire sa akin. Ako po ay mag-speak sa pangalawang gabi. Isang oras lang po yan, 7 to 8 lang po ng gabi. Ang topic po is women who makes the difference. Okay, so this is in connection with the Women's Month ng March. Hindi pa po huli mga kapatid, para po sa mga kababaihan, mayroon tayong pag-uusapan paano tayo magkaroon, how can we make our influence can make a difference sa ibang kababaihan. And on Saturday naman, mayroon din pong webinar ang Asia Evangelical Alliance about the calling of a leader with a heart sa mga kababaihan. So yan po ay napopost ko din sa Facebook account ko, and you can also join us and register. There will be at least different countries from Asia mga kasama po sa Saturday from 2:30 hanggang 4:30 ng hapon dito po sa ating oras ng Pilipinas. Ayan, so
Sa atin pong pagpapatuloy, mga kapatid, maaring si Dr. Joyce, meron ka pang babatiin, Ma'am Joyce? We will say good evening pala para kay Rudy Yap. Thank you very much. Para kay Jo Chan at saka Tuesday Bible Study Group natin. Hello din kay Annalie at saka kay Karen Q. Thank you very much for faithfully tuning in. Lalo na sa yung Wednesday Bible Study Group ni Pastor Anthony Techico sa New Millennium Evangelical Church. Kayo ba Okay. nag-face-to-face na kayo, Ate Merlin, sa simbahan niyo? Oh, we did. 2 Sundays na, Ma'am Joyce. I see. Simula nitong March, naka 2 Sundays na kami. And ang saya-saya pala kasi nung nag-face-to-face kami, hindi halos na makilala, hindi ko makilala yung iba. Sabi ko nga, yung iba, nagkaroon ng excess baggage. At yung iba naman talagang hindi ko makilala kasi naka-face mask pa rin kami, no? Correct. Tapos yung iba naman, Ma'am Joyce, biglang pumuti na ang buhok. Sabi ko nga, baka naman nasobrahan ng supplements or mga vitamins na kanilang ininom for 2 years, di ba? Natatawa ako talaga, last Sunday, the other Sunday, natutuwa akong makita sila. Pero hanggat hindi buksan ang face mask, hindi alis ng face, hindi ko makilala. Pero I praise the Lord, di ba? Purihin ang Panginoon that we're able to have face-to-face worship, no? Katulad sa church ni Pastor Manric Tan, Pastor Manric Tan Pascual, nag-face-to-face na rin sila. So nakakatuwa naman na ito po yung Horizon Ministries, no? Natutuwa din po siya na nag-face-to-face. And of course, I don't know, Ma'am Joyce, sa New Millennium, have you been doing face-to-face already? Mag-face-to-face na rin kami by next month. Sa April? Sa April. Okay, that's good. Yes. So praise God, salamat sa Panginoon na ngayon po sa atin, dahil po sa ating panalangin, ay ang favor ng Lord sa atin na inaayos ng Panginoon ang ating environment, pero mag-ingat pa rin po tayo kasi nabalitaan natin sa China mayroon na namang surge at saka sa ibang part ng Europe, mayroon akong kaibigan sa Austria, sabi niya 55,000 or more a day ay nagpa-positive doon sa Austria, sa Germany. So we still have to be very careful pag tayo ay lumabas, di ba? Dagsaan ngayon sa mall, ang hirap mag-park, maraming tao ngayon sa mundo. Anyway, so I hope we will still be very, very careful sa ating pong kalusugan. Huwag tayo pa panting papetek-petek, no? Okay, so salamat sa Panginoon na nakakapasok na rin yung iba sa kanilang opisina, praise God, sa mga answered prayers. Kahit na tumaas ang gasolina, narinig ko kahapon sa radio na medyo bababa ngayon ang gasolina. Medyo bababa ng konti at praise God for that. Those are good news sa atin. Okay, Ma'am Joyce, ang ating pag-uusapan is we will focus on the questions, the mga tanong sa atin, pero related ito sa 10 Commandments of a Happy Marriage. Alam niyo po, habang ako po ay nag-aaral ko ano po ba ang pag-uusapan natin sa Heartline, of course, maraming questions na pinadala sa atin, no? Pinorward sa atin ng ating mga listeners, and we will also give advice sa mga questions. And at the same time, ano ba yung mga 10 Commandments para magkaroon tayo ng masayang marriage? Pero i-relate ko po ito sa Exodus 20. Alam niyo po, yung 10 Commandments na pinasulat ng Panginoon kay Moses sa Mount Sinai ay applicable din po sa atin pong marriage. How can we have a happy marriage? So sabi nga sa isang quotation, there is no more important commitment in time or eternity than marriage. Totoo ba yan, Ma'am Joyce? Itong quotation na to, there is no more important commitment in time or eternity with marriage. It makes a lot of sense din, no? Because marriage is instituted by God, no? And sa lahat ng sitwasyon, we need to include God in our lives, no? And so, it made a lot of sense for that one din, Ate Merles. Yes. So nakakatuwa naman, di ba, Ma'am Joyce, na one person can make us really happy regardless of the challenges and negativity around us, di ba? So sana po, i-decide natin talaga, i-nurture natin ang ating pamilya kasi
yun, sabi nga ni Ma'am Joyce, God designed marriage. So ini-expect ng Panginoon na sundin po natin ang kanyang utos na ang ating pamilya ay magiging masaya, magiging matatag, magiging kaaya-aya sa Panginoon. It's a command galing sa Panginoon. Would you believe, mamaya sa ating pag-uusap ay may mga commands na tinuturo sa atin. Of course, the first four commands ay it talks about a relationship with God, di ba? But now, Ma'am Joyce, meron lang tanong kasi doon sa first commandment, sabi dito, thou shalt have no other gods before me. Di ba, Ma'am Joyce? Mhm. Okay. Ang tanong naman dyan, in relation sa marriage, sinabi po sa Ten Commandments, thou shalt have no other gods before me. In marriage, sabi ng isang author, thou shalt make your spouse your number one. Ang number one is stewardship next to God, is to love our spouse with all our heart, mind, and strength. Makakayanan po kaya ito ng both husband and wife na walang ibang namamagitan sa kanilang dalawa, kundi ang isa't isa. Yan po, Ma'am Joyce, ang tanong sa atin. Magandang description, stewardship. Kasi ang ibig sabihin ng stewardship is that you are taking care of something, no? You're responsible of this particular thing. So in other words, when we get married, the wife is not your property, but your wife is under your care. Kaya nga sinabi din ng Biblia na you have to love your wife the way I love you. And how did the Lord God love us? The Lord God loved us and was willing to sacrifice His life for us. So dapat ganun din ang pagturing natin sa spouse natin, no? So our number one stewardship next to God is to love our spouse, no? Sana Yes. naman, no, with all our hearts, with all our might and mind and strength, no? And with respect to our stewardship sa mga families natin, some have thought that when we report to the Savior and He asks us to give an account of our earthly responsibilities, kasama na doon yung pamilya natin, relasyon natin sa asawa natin at saka sa mga anak natin, no? So I hope that itong responsibility natin ay hindi lang basta-basta na itatapon lang natin, ipuputol lang natin, no? Konting problema, ayaw na natin, but it is a lifelong thing, no? Ay na kaya sabi din ng Biblia, till death do you part, no? I am very sad nga, when some couples are so fast and quick to say, sige, maghiwalay na tayo. Sige, magkanya-kanya na tayo, no? Because nakakalimutan natin that this is God who made the marriage. And at the same time, husband, you are supposed to take care of your wife, no? Ikaw ang mamahala sa kanya. And a lot of times na tayo ang mamahala pero tayo pa yung gumagawa ng mga bagay-bagay that will destroy the marriage and affect the marriage. So sana naman we will put it a first priority apart from God to really focus on our marriage and put our spouse a priority sa lahat ng gawain natin. Ma'am Joyce, may lumapit kasi sa akin na nagpapa-advise umalis na siya sa kanilang bahay kasi yung husband niya ay nagkaroon ng mistress. Okay? Unfortunately, yung husband decided to let the mistress stay in their house. Really? So sabi ng wife, nakausap ko to Ma'am Joyce face to face na nalungkot ako talaga, nasasaktan ako para sa kanya kasi we had a long talk face to face. Sabi niya pumunta na siya ng Manila kasi nga po inagawa na siya ng posisyon doon sa kanilang bahay. Nandoon na ang mistress Ma'am Joyce sa kanilang bahay. So ang dinisayda ng misis, umalis na lang siya. Nagpunta na lang siya ng Manila. Bakit pa siya doon titira sa bahay kung saan ang husband niya ay mas binibigyan? Diba nakakalungkot yun? So Ma'am Joyce, mayroon bang consequence ito sa husband na hindi niya binigyan ng priority ang wife niya bagkos kinuha pa niya yung mistress para tumira sa bahay nila at meron silang
meron silang 6 na anak with a legal wife. So Ma'am Joyce, I think she is listening right now, no? I told her kasi to listen din sa ating program. What can you advise sa kanya? I would say tama yung ginawa niya na umalis siya ng bahay because Okay. we should not be treated that way, no? Oo. In a sense na kasi andoon na. Kung wala pa, I would definitely not leave the house. Kumbaga pa, I would not leave the house para pupunta doon yung mistress. So I do not know na umalis pa siya ng bahay kaya dinala ng husband yung mistress niya or andoon pa siya sa bahay at dinala ng husband niya sa bahay. Kasi meron yang legal implications no? Na so kayo mga misis, kung nag-aaway kayo ng husband nyo, huwag kayo umalis ng poder ng bahay nyo. Kasi meron yung legal implications na kung ikaw yung umalis, kasalanan mo. Kasi ikaw yung umalis eh. So, I'm not very good with these legal matters, but that's what I heard from my client. No? Kaya bumalik siya sa bahay niya at hindi siya umalis. Hindi ko alam kung ano nangyari sa sitwasyon ng kaibigan mo or client mo. Siya ba yung umalis? So kung siya yung umalis at dinala ng husband yung mistress, of course, definitely it's wrong in the eyes of the Lord. I would say baka bumalik siya sa lawyer at magtanong kung ano yung mga rights niya. No? Pero kung as it is right now, ganun na ang sitwasyon, then I would say, well, andoon na siya, wala na tayong magawa, at pinili na talaga niya, then you might as well just stay here in Manila and continue on with your life and with your children. Hindi ko lang alam nasaan yung children, no? Nasa poder pa ba ng husband niya o nasa poder niya, no? Definitely, I do not want my children to be together with the mistress. Baka akalain ng mga anak ko na pwede gagawin sa buhay at tama ito because this is definitely not a right thing to do. So, gusto ko na kasama ko yung mga anak ko. So, kung hindi ko lang alam kung ganun yung sitwasyon nila. But I would suggest na pumunta siya ng lawyer and to inquire anong mga pwede niyang hakbang na pwede niyang gagawin. Kasi kung pwede man lang, babalik ako sa bahay ko. Kukunin ko uli yung ownership ng bahay ko. Dahil ikaw naman talaga ang legal wife. Yun ang gagawin ko. Para sa akin. Okay, Ma'am Joyce. Salamat. Maganda yung iyong advice. Kaya lang, ang nangyari naman dito sa aking kausap ay dinala niya na sa korte actually. May dalawang ano na siya sa court, no? Kasi naging matapang siya dahil alam niya yung bawsi. Okay. So very strong yung kaso niya dahil aside from him having a mistress, he also physically, emotionally, financially abused the wife. Yes, so yes. Meron ng dalawang kaso na inano yung wife. So parang sinabi ng korte sa kanya, isang kaso na lang talagang makukulong na siya ng yung 2 cases na yon ay yung wife decided na iurong niya yung kaso para makalabas yung husband at siya magpapaaral sa mga bata, magtrabaho siya at yung wife aalis na lang siya. Kasi tama ka nga Ma'am Joyce na it's very unfortunate na yung legal yung mistress ay nandoon sa bahay. Very unfortunate that the legal wife, mayroon silang 6 na anak. So yung 6 na anak, Ma'am Joyce, na nagkahiwa-hiwalay sila. Nandoon sa hipag yung isa, sa lola yung isa, yung dalawa doon sa husband na 2 babae, tapos yung isa doon. Basta nagkawatak-watak yung kanyang mga anak. And sobra akong naaawa sa kanya. But I tried to share to her the gospel at dinidisciple ko siya actually ngayon, and we continue on chatting and we continue on having that session sa kanya almost basta't may time na makausap ko siya, in-encourage ko siya at ini-empower ko yung itong babae na biktima ng ganitong klaseng husband. And I'm sure, Ma'am Joyce, diba, there's always a consequence dun sa irresponsible father. Definitely. Diba? Lahat, maski na hindi pa siya sexual scenes, no? In every scene that we have, there will always be consequence. And in every good deed that you did,
there will always be a blessing. Fair naman ang Panginoon Diyos natin. He's a Yes. righteous God. So I hope na itong mga kalalakihan o kababaihan who's doing the wrong things, do not think na yung consequence sa'yo lang. Because a lot of times, ang consequences, hindi lang naman ikaw ang apektado eh. Usually, it's the entire family that is affected. Minsan din, ang mga kasalanan natin is not only up to the first generation, but the consequences could be up to the third and to the fourth generation as well. So I hope na pinag-isipan natin every time we do something dahil meron talaga yung akibat na consequence at saka reward. At saka ba naman, before you get married, maybe you should need to know ano bang ibig sabihin ng loyalty, no? You have to be loyal to your wife. Yeah. Ang ibig sabihin yan, there should be no other woman beside your wife. At kung hindi mo naman pala kaya nga gampanan itong role mo as a husband or as a wife to be loyal to your spouse, no? Then maybe you should consider not getting married at all because napakalaking responsibilidad ito para sa iyo. Dahil again, you are not only destroying one life, the life of your spouse, but you're also destroying the life of your children as well. So I hope that we do make the right decisions in life, not only for your own sake, but para sa kabutihan ng karamihan, lalo na yung mga anak mo at saka misis mo who is under your care. Yes. Nakakalungkot, Ma'am Joyce, no, na yung sinabi mong loyalty ay parang simple lang siyang salita but punong-puno po ng ibig sabihin yun. Especially, of course, yung loyalty natin sa Panginoon. God expects us to be really loyal sa ating Panginoon. He will be the first place sa buhay natin. Sa marriage naman, napakahalaga po ng loyalty that the husband should be loyal to your spouse. So, nalulungkot tayo, Bob Joyce, sa mga counseling, involved sa counseling, no? Mga counselors, masakit sa ating kalooban na makita ang mga broken marriages sa mga irresponsible, mga couples na irresponsible. Sabi ko nga, hindi pinangarap ng mga bata na magising sila o iluwal sa mundo na ganitong pamilya. Alam mo yon, napaka-unfair talaga sa mga bata na sila ay narito sa isang pamilyang magulo na irresponsible na mga parents. And my heart grieves for that. Much more ang Panginoon. Diba? Sabi mo nga kanina sa una mong statement, ay ang marriage ay dinisenyo ng Panginoon at inaasahan niya na gawin natin ang ating responsibilities bilang magulang na ayusin ang ating pamilya. Okay, Ma'am Joyce, pangalawang command sa Exodus 20, sabi po dito, thou shalt not make unto thee any graven image. Sa marriage naman, thou shalt have no other priority higher than your spouse. So, ang tanong, what are some of the things men and women tend to place ahead of their spouse? Ano po kaya, Ma'am Joyce, yung sinasabi natin na may graven image din sa relationship ng mag-asawa? Oo. Kalamitan, we always think that children are more important than our spouse. But you should remember that your spouse is more important than your children in the sense that you became a husband or a wife first before a father or a mother. So ano ba itong mga bagay-bagay na sinasabi ni Ate Merlin na are there things that tend to place ahead of our spouse? O baka meron, no? Yung career nyo, yung mga anak nyo, no? Yung appearance nyo, yung pera, yung success, yung talents nyo, o baka yung simbahan nyo, no? When the husband or wife take good care of each other well, then each can perform better in all of the other responsibilities and assignments. So, paano ba natin i-avoid itong form of other priority than your spouse, no? Yung career, yung mga hobbies and other things. You can always do them whenever you want, but make sure bigyan mo panahon yung misis mo. Paano mo naman malalaman na binibigyan mo na yung panahon yung misis mo? Pag nagreklamo yung misis mo o mister mo na wala ka ng oras para sa kanya, ang ibig sabihin nun, hindi na sila nagiging priority mo. Kasi pwede din na binibigyan ko naman ng oras yung mister ko, pero ang feeling ng asawa ko, hindi ko siya binibigyan ng oras. So sino ba ang paniniwalaan natin? Yung sarili ko ba o yung mister ko? You should always take the side of the
other party. Kung nagreklamo na sila, ang ibig sabihin, kulang pa yung binibigay mo. Kasi ang tao naman ay iba't iba, no? We have different feelings and we have different ways of receiving it. So para sa atin, kasya na yung binigay natin na pagmamahal, na prioridad, no? Pero sa kanila hindi. So dapat sila ang sundin natin. So I hope that couples will do some adjustments as well. Pag nagreklamo ng isa, pakinggan na natin, no? Bigyan natin sila ng importansya. Ang ibig sabihin din, bumaba na yung love bank nila, nag-deplete na yung love bank nila, that we need to fill it up para mapuno ng pagmamahal. Yan. Paki-expound lang, Ma'am Joyce, yung love bank, how do couples put in more love bank sa kanilang deposit? Okay. Kasi baka mamaya yung withdraw, 'di ba? Okay. Ang ibig sabihin ng love bank, ito ay emotional bank. So iniisip nyo, kung meron tayong bangko sa real bank, no? Nag-iimpok tayo ng pera. Ito naman, nag-iimpok tayo ng pagmamahal, ng emotional strength, no? So in other words, posible ba ang meron tayong bangko na emosyon, na love bank, na depleted? Oo, posible yun. Ang ibig sabihin nun, wala masyadong laman. Bakit wala masyadong laman ang pagmamahal ng bangko nila? Dahil hindi mo naman sinasabihan ng I love you. Hindi mo naman siya binibigyan ng mga importansya. Pag umaalis ka, hindi ka naman nagte-text, no? Late ka uuwi, wala kang pake. Umalis siya ng bahay ng buong araw, hindi ka man lang nag-text, nagtanong kung kumusta na siya. So, syempre, walang pagmamahal na tatanggap yung isa. Kaya, na-depleted na, wala nang laman yung bangko niya ng pagmamahal. So, kailangan natin punuin. Paano natin pupunuin? Magsasabi ka man lang ng I love you, aakyat dyan. Pag nagsasabi ka ng kumusta ka na? How can I help you? Oy, tumataas yan. May problema ka ba? Pwede ba kita tulungan? O, tumataas yan. So in other words, there are many ways to fill up the love bank. At sasabihin ko sa inyo, mga lalaki, pag nag-input kayo ng love bank sa misis nyo ng ₱1, aba, ang isusukli nila sa inyo, ₱5. Mataas ang return of investment dito. Return, ROI. Lahat ng mga babae dito, no? When you give your love to them, they will also give it back to you. No? Sa tingin ko, hindi yan sila kuripot. Kung meron man kayo isang misis na kuripot na hindi nagbibigay ng pagmamahal nila sa'yo, aba, i-contact nyo ako at gusto ko sila kausapin, no? Because, let us learn how to give each other the love that God has so freely given us. Huwag tayo maging kuripot sa pagbibigay ng pagmamahal natin. Hindi naman naging kuripot ang Panginoon Diyos eh. He extravagantly gave it to us. In fact, He gave us His Son, Jesus Christ. So, kung binigay na niya yung anak niya na si Jesucristo, sana mabibigay din natin ganun. Kahalagahan sa mga anak natin. So I hope that we would be able to do that. Increasing your love bank para kung mag-away kayo, may withdrawal. Kung nag-inisan kayo, may withdrawal. At least hindi siya zero balance. At least meron pa siyang naiiwan para to build up the relationship. Ayan, thank you, Ma'am Joyce. So, doon po tayo pupunta ngayon sa third commandment, Thou shalt take the name of the Lord in vain. Ano kaya ang tanong dito? May nagtanong dito. Mayroon po akong kausap na mag-asawa at tinanong sa akin, ano po ang gawin ko? Kasi madalas sinisiraan ng wife ang husband sa harap ng maraming tao. Minsan, ang tawag niya sa husband niya, bobo, tamad, walang kwentang asawa. Ano po ma-advise nyo sa husband na pag narinig niya itong mga paninira ng wife? Okay. All of us are not exempted from this. Sometimes, sa galit natin, nasasabi talaga natin yung mga kamalian ng partner natin. But let this be a lesson learned. Kaya ngayon, palagi ko sinasabi sa premarital counseling, do not tell your mother or other people
tungkol sa mga Mhm. kamalian ng spouse niyo. Find Okay. one very good friend na confident mo na you can tell. Find a counselor that you can tell. But no, try not to tell anyone about it. Why? Because minsan nachichismis, no? Mas Oo, oo. lalo na nito, no? Sinasabihan yung partner mo sa harap-harapan na bobo ka, ganito ka, ganito ka. Tayong lahat, we don't like criticism. Sino ba may gusto Correct, ng correct. criticism? Yeah. Ayaw natin. Minsan itong criticism, sumusobra na, nagiging contempt na Oo. ito. Which means to say, may pa-rolling of eyes pa, may pa-bewang-bewang pa ang kamay, no? So pag meron ng contempt, it means to say, aba, ikaw ang mas magaling. Bobo siya. Aba, ikaw yung tama. Mali siya. Aba, ikaw na yung matalino. Siya hindi. So, meron ng ganun, no? So, that's not very good and very healthy. Remember, two shall become one, no? So, hindi naman pwede maging one kung yung isa mababa, yung isa mataas, no? So, hindi yan Yes. siya one. So, oneness should be equal. Treat each other well. So, in other words, wag nating gawin yan. Sabi dito, di ba, thou shalt not take the name of the Lord in vain. Ay, please lang, we will also not tell our husband's mistakes or our wife's mistakes to other people. Meron din akong isang counselee, sabi niya, nagagalit siya sa misis nga daw niya kasi kinukwento. Pag tinanong mo naman yung misis, sabihin naman niya, kanino ko sasabihin para sa mga, kinento ko lang naman sa mga kaibigan ko na close friends. Napahiya na siya. Nakwento mo na. Nachismis na. Hindi naman din siguro sinasadya ng mga kaibigan mo na chismis sila. So, I hope Marites. that we will change Marites. no? I hope we will change our ways. The best person that you can tell about your husband and wife is you directly tell to the Lord our God. Amen. Tama. Because siya lang yung makakatulong sa atin. Instead na i-chismis mo or instead na irereklamo mo sa best friend mo, idiretso mo na lang sa Panginoon Diyos dahil kaya ng Panginoon Diyos, no, natatanggapin kung ano man yung sasabihin mo. At the Lord will be the one to help you. The Lord will be the one to transform him or her. The Lord will be the one to fix our problems, our marital problems. No? So, learn it early. Huwag masyadong ikwento maski na kanino tungkol sa asawa mo. Sa asawa, no? Okay. Thank you, Ma'am Joyce. I hope doon sa ating mga listeners na mga wives, kailangan mag-ingat po tayo sa ating mga pinagsasabihan tungkol sa ating husband. Unfair naman, mahal na mahal mo yung asawa mo, di ba? And yet, you are also the one destroying his image sa iba. Ma'am Joyce, side question lang Meron lang dumating na question. Sabi niya, namatay po ang boyfriend ko last January 2022 at biglaan at napakahirap po para sa akin na tanggapin kasi akala ko siya na ang makakatuluyan ko. Ang dami na po naming plano for future, kasama na po dyan ang pagpapakasal. Napakabait niyang tao at walang bisyo kaya napamahal ako sa kanya ng sobra. Nailapit ko rin siya sa Diyos at bago siya nawala, kainitan na po sa kanyang buhay ang spiritual at nag-decide na rin siyang magpabaptize. And then sa hindi inaasahang pangyayari, bigla siyang nagkasakit at yun na nga yung dahilan ng kanyang pagkamatay. Sobra po akong nahirapan ngayon na mag-move on at natatakot na po ako magmahal ulit. Ngayon dahil sa takot na baka maranasan ko itong sakit at lungkot na nararamdaman ko po ngayon. Ano po ba ang dapat kong gawin? Our deepest condolences to you, no? What you are going through talaga is what we call the grieving stage. And it's going to take time, no? Hindi naman kailangan mamadaliin, no? And the grieving stages we have mentioned before. The first stage is what we call denial or shock ka pa, no? So tapos na yun siya. And then you will go through 3 stages that will jump from one stage to another, which is the anger, the depression, and the what if, no? And so maybe this caller or texter is already in the what if. What if magka-boyfriend pa ako tapos mangyari na naman ito? What if na ganito, hindi ko kaya, no? So marami siya mga questions na hindi natin masagot
At hindi talaga natin masagot ang mga questions sa mundo dahil hindi natin hawak ang kinabukasan. Only the Lord God knows our tomorrow. Huwag na kayong maghanap ng Madam Auring sa crystal ball. Huwag na kayong magbasa ng mga horoscope. Huwag na kayong magpa-feng shui, because God is in charge of your life, no? Pumunta tayo diretso sa Panginoon Diyos na mahal tayo, who will not leave us nor forsake us, no? So, you will definitely go through these 3 stages: anger, depression, and what if. And the last stage is acceptance. Acceptance, no, hindi naman ibig sabihin na pag inaccept ko na wala na siya, magiging perfectly okay na ako 100%. Hindi po yan totoo, no? Minsan pabalik-balik yan. Minsan okay ka, minsan hindi ka okay, naiisipan mo na miss mo siya, lalo na pag birthday niya, lalo na pag anniversary niyo, maiisipan mo talaga siya. But the strength of the Lord is always with you. No? The Lord will help you through. So, I hope that during times na lonely ka, during times na masakit para sa'yo, I hope that you will surround yourself with good friends, surround yourself with happy people, surround yourself with people that will encourage you, no? Those are some of the helpful things. But definitely, the best person that you can go to, babalik tayo sa Panginoon Diyos. Kasi ang mga tao minsan hindi naman available palagi sa atin. So tayo din bilang kaibigan, we should also remember na meron tayong mga kaibigan going through difficult times na sana naman bigyan natin ng pansin, sana naman text natin, maghe-hello tayo, magpe-pray tayo sa kanila. Those are the things that we can do for them. Pero in due time, hopefully, na your pain would slowly go away. No? It doesn't mean to say na hindi na natin sila mahal, but it just means to say that you're healing well. Pero pag ang pain mo ay nagagrabe, no? It's getting worse, then I would say that you seek professional help. But if it's getting better in general, then that means to say you are coping well naman with your pain that you are going through. Pero wag ka masyadong, don't be very hard on yourself kasi this is a process, no? So let's allow pain to go through what you are going through right now. So Ma'am Joyce, kung sa grieving na banggit mo, usually how long will it take for someone who lost a loved one? How long yung grieving na pwedeng masabi natin na normal pa? Okay. It's hard to say what is a normal and what is not a normal, no? Kasi lahat talaga tayo ay iba-iba, no? Pero an average range is between 6 months to 2 years, no? Whether you are grieving over the loss of someone or you're grieving over the loss of a good health, loss of a job or loss of finances, no? It takes around 6 to 2 years. But some of them will be faster, some of them will be longer. It all depends on the person. So tayo din, we should be more understanding. Hindi mo pwede sasabihin sa kapatid mo, uy, ano ka ba? 1 taon na, mukmuk ka pa rin ng mukmuk dyan. Ay, hindi naman pwede yun dahil iba-iba nga ang mga tao. So I hope that we will be more understanding, no, to them and be there to journey with them as well. Nalala ko, Ma'am Joyce, mayroon akong kaibigan na nabalitaan ko nga na namatay yung husband niya. So, minsan nagkita kami. Sabi ko, kumusta na po kayo? Nabalitaan ko po yung pagkawala ng husband. Na COVID kasi. Ang sabi niya sa akin, okay. I mean, I'm doing well. Parang feeling ko parang nag-guilty ako. Bakit ako ang tagal-tagal ko doon sa grieving stage? Parang yung kaibigan ko, parang ang bilis-bilis naman niya. Naka-cope up agad siya. Naka-move on agad siya sa grieving. Ma'am Joyce, ano pa yung mga reasons? Bakit yung iba ang bilis nilang mag-cope? Parang wala na. I mean, sinabi nga sa akin, what should I grieve for? Sabi niya ganun. Yung para pang napahiya pa ako na, naiiyak pa ako nung lumapit ako sa kanya. Siyempre, narinig ko. Pero yun ang response niya sa akin. What do you think, Ma'am Joyce, are the reasons why some are really taking it, lightly, yung grieving?
reasons could be because of the relationship that you have with Pastor Glenn. Okay. It could be because you are talagang partner, you are really companion to each other, it's the relationship that you have, no? It doesn't mean to say naman, hindi naman natin pwede sasabihin din na, ay madali lang siya nag-recover, wala siguro sila good relationship. It also doesn't mean to say like that. But it also shows lang na iba yung relationship mo kay Pastor Glenn, no? So, Yeah, definitely. yes. And so, to each its own, no? And pero ikaw naman, Ate Merlin, it is true that you are still grieving over the loss of your husband, but in general, you are functioning. That is another important keyword, no? Yeah, praise You're God. able to speak, you're able to do this, to do that, you're able to perform your duties as a mother and as a church worker, as a friend. You have a lot of new projects. So in other words, you are a very functional person, no? So Okay. for me naman, you are already coping very, very well. It's just that in your Thank you. private moments, you just want to spend those time with missing him, and that's okay, because generally you're doing fine. It's just those moments that you have. Hindi ka naman namin nakikita palagi na umiiyak 24/7 and all those things. So I would say that the grieving is already, the process is already there and you are already in the stage of acceptance. They're just moments na maalala mo lang talaga when you are probably alone, mag-isa ka lang, probably when the children are not around you, no? And so those are the reasons. Lahat naman tayo, maski na hindi ka nawalan ng asawa pero mag-isa ka lang sa bahay, sometimes you would also feel lonely as well too. Right? And there are many people who are surrounded with people na, but they still feel lonely, no? So it really all depends, no? And so don't be so hard with yourself, Ate Merle. I feel that you are coping well as well too. Thank you, Ma'am Joyce. Thank you. Salamat po doon, no? Totoo yon. I intentionally make myself busy. That's not just for the sake of being busy, but I continue serving the Lord. And I'm glad that there are still many invites for me to speak, and it has helped me emotionally, spiritually din. Okay, Ma'am Joyce, before tayo mag-break, number 4, no, nasa commandments, remember the Sabbath to keep it holy. So sa marriage naman, sabi nga, may nagtanong sa akin, may problema po ako, may problema ako sa aming mag-asawa. Ayaw niya sumama sa aming church dahil nga, hindi naman siya believer. Hindi pa po ako believer noong kinasal kami, kaya nahikayat akong pumunta sa Bible-believing church. Hindi pa rin believer ang husband ko. Paano ko po ba makonvince ang husband ko na sana sumama na siya sa akin, sa aming pananambahan? All right. I am sure kinasal kayo sa simbahan. So I am sure somehow he knows the Lord Jesus Christ, no? And I am sure siguro nawalan siya ng focus o nawalan siya ng interest. And we also have to remember that this is not just the work of your husband, but this is also the work of the enemy, no? Pag ang demonyo na ang kaaway natin, kulang lang, hindi kasya, hindi sapat, ang bibig natin magsasalita lang. Kailangan bumalik talaga tayo sa Panginoon Diyos and to really ask for His help. Dahil we can say 100 times, 1,000,000 times, telling Him to come to church, come to church, come to church. Kung hindi naman move ang Holy Spirit sa Kanya, edi wala din. We cannot force them, we cannot change them, we cannot coerce them. We allow the Holy Spirit to speak to them. Balikan mo ang Panginoon Diyos. Sa Kanya mo siya iyakan na bakit ganito ang sitwasyon mo, no? And I hope that you yourself will be a good testimony, a good Bible to read for your husband as well. Dahil baka naman meron siya mga pag-iisip, bakit pa ako magsimba? Kung ganun lang pala ang ugali mo, ikaw nga dapat dyan ang maging mas pasensyosa. Pero sigaw ka ng sigaw. So baka meron din siya mga ganun na pag-iisip na hindi lang niya sinasabi sa iyo. So kailangan din, we need to do our own assessment as well. In fact, I find it
mas mahirap pa nga, no, kung hindi Christian ang spouse natin, tapos tayo, we Yes. are, and tapos we are bringing them to come to know the Lord Jesus, and hindi naman tayo nagiging good example sa kanila. So talagang minsan hindi na sila gusto magiging Kristiyano. Pero Oo kung nga. kayo naman ay nakikinig at hindi pa kayo Christian, no, huwag niyo tingnan ang mga tao kasi ang mga tao talaga, mga makasalanan. Talagang hindi yan sila perpekto. Tumingin kayo sa Panginoon Diyos dahil siya yung perfect God. No? Huwag kayo tumingin sa tao kay tao. When we look at people, you will be disappointed. You will feel that it's not good. But remember, believe in the Lord Jesus Christ, who is your Lord and Savior, who died on the cross for your sins. He's the one that is perfect, not people. So, going to church naman will not make you any holier, but going to church will allow you to know God better. And hopefully that you know God better, you would have a transformed life and a renewed life, no? So it's not about a magical thing that you go to church. It's about the teaching that we will receive at the church. It's not about attending the Bible study. Marami nag-a-attend ng Bible study dyan, wala naman transformed life, right? So I hope that when you go and attend Bible study, it's because you wanted to read the Word of God and allow the Word of God to transform us, no? So I hope that we keep, sabi dito, remember the Sabbath to keep it holy. Okay? And at mayroon din tayo isang misconception na kasi ngayon online na, no? And some other people are working on a Sunday, no? So I hope na kung pwede ba kayo yung gawin nyo yung, kung hindi pwede sa Sunday, pwede nyo ba gawin sa Wednesday night, no? Mag-online worship kayo, no? It doesn't have to be on a Sunday always kung talagang hindi pwede. But syempre God said, you take one day off to relax, to enjoy, no, and to sit down and be with Him as well too. So I hope that we make time for our spiritual growth as well. Meron tayong physical need na kailangan mag-relax. Meron tayong mental rest na kailangan natin. Meron din tayong spiritual rest na kailangan din tayo umupo lang and listen to the Word of God. Ayan. Thank you, Ma'am Joyce. At ang bilis po ng oras. Ano po? And we'll have a break. Meron pong song and of course station ID and a prayer for our country na maririnig po ninyo sa ating break. And magbabalik po kami ni Dr. Joyce Piaco after a while. Heartline. Ang pagboto ay tulad ng pangingisda. Hanggat di ihahagis ang binwit, di makakakuha ni isa. Ito ay gawain, isang responsibilidad ng bawat mamamayan ng papaunlad na bayan. Huwag hayaan ang pagkakasiraan. Respeto ang nararapat sa bawat pagpipilian. Paghariin nawa ang pagtaas ng kakayahan at pag-asang sa lipunang masasandigan. Ang pagboto ay karapatan. Gamitin ang tama at may wastong isipan. Kailangan ng pusong sama-sama at nagkakaisa sa pagkamit ng isang matatag na republika. Jeronima Tumelden Pecson, kauna-unahang senador sa kasaysayan ng Pilipinas. 1947 nang tumakbo siya sa pagkasenador at nahalal bilang kauna-unahang babaeng senador sa bansa. Kabilang sa kanyang mga pinamunuan ay ang Senate Committees of Education, Health, Public Welfare at ang Joint Congressional Committee on Education. Si Jeronima, bago naging senadora, ay naglingkod muna bilang guro. Bukod rito, isa rin siyang social worker at aktibong nagsusulong ng karapatang bumoto sa pamamagitan ng mapayapang protesta. Tinawag rin siyang super social worker dahil siya ang nagpasimula ng mga batas na Free and Compulsory Education Act at Vocal Education Act. Maliban rito, naging private secretary siya kay dating Pangulong Jose Laurel at naging Assistant Executive Secretary naman ni dating Pangulong Manuel Rojas. Naglingkod rin siya bilang unang babaeng miyembro ng UNESCO Executive Board taong 1950. Natapos siya sa kanyang termino bitbit ang iba't ibang parangal mula sa gobyerno. Siya rin ang bumuo ng Foundation of Youth Development of the Philippines noong 1955 kung saan siya ang naging administrator hanggang sa kanyang huling hininga. Jeronima Tumelden Pecson, isang ehemplo ng pag-alay ng kakayahan at husay
sa kapakanan ng lipunan. Isang pagpupugay sa kagitingan ng mga kababaihan para sa National Women's Month mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Archie de la Cruz mula sa Christian Gospel Church, Bagong Baryo, na ngayon ay nag-aanyaya sa inyo upang ipanalangin ang mga kapatid at mga manggagawa sa Department of Health. Ama naming Diyos, kami po ay patuloy na dumudulog at lumalapit sa inyo upang ipanalangin, itagubilin ang malaya ninyong pagkilos at paggabay sa mga staff and officials ng DOH sa panahon na ang rollout vaccination ay patuloy na sinasagawa. Ang kalakasan, ang karunungan, katatagan ng kalooban, at mga matatalinong hakbang ang patuloy po nilang maranasan mula sa inyo at magkaroon ng karampatang mga hakbangin upang ito ay maging kalugod-lugod at maging kapakipakinabang sa mga kababayan namin na umaasa ng agarang pagdalapat ito para sa aming lahat. Pangunahan niyo po sila ng sobra, samantalang kami po ay patuloy sa inyo ay umaasa. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang COVID-19 virus ay airborne o kumakalat sa hangin. Hindi lang ito nasa talsik ng laway o sipon na mabilis bumagsak. Kasama din ito sa hininga na tulad ng usok, lumulutang sa hangin, naiipon pagtagal at lumalayo. Ano bang ibig sabihin nito sa mga paraan ng pag-iwas? E di pareho din ng pag-iwas sa usok. Sa bahay, pag naipon ang usok, magbukas ng bintana o pintuan at pagalawin ang hangin palabas. Sa loob naman ng sasakyan, buksan din ang mga bintana para dumaloy ang hangin. Sa trabaho, ganun din. Laging buksan ang mga bintana at pintuan at pagalawin ang hangin palabas. Higit sa lahat, kung may gagawin tayo at kaya naman, piliin ang hindi kulob na lugar. Kung tulong-tulong tayo sa pag-iwas, kaya nating talunin ang COVID-19. Isang munting paalala mula sa inyong healthcare workers. Sa paglingon natin sa kahapong nagdaan, ano na ba ang natupad sa mga mithiin? Mga pangarap ba'y nabigyang katuparan? Naabot ba ang hangarin at ang adhikain? Pangako niya'y pag-asa at liwanag sa landas. Sa bawat hakbangin, kasama siya't gabay. Kaya nating harapin ang bukas. Ang kamay ng Diyos laging nakaalalay. Sa pagtanaw natin sa bagong simulain, ang puso ba'y nangangamba sa hamon ng panahon? May nakalaang lakas ating haharapin, ang kinabukasang naghihintay, alay ng Panginoon. Ng Panginoon, pangako niya'y pag-asa at liwanag sa landas. Sa bawat hakbangin, kasama siya't gabay. Kaya nating harapin ang bukas. Ang kamay ng Diyos laging nakaalalay. May liwanag sa landas. Sa bawat hakbangin, kasama siya't gabay. Kaya nating
kaya nating harapin ang bukas. Ang kamay ng Diyos laging nakaalalay. Ang kamay ng Diyos laging nakaalalay. Ang kamay ng Diyos laging Ikaw ay nakikinig sa FEBC Philippines. Ngayon ay nagdiriwang ng ika-73 taong anibersaryo ng pagpapahayag ng mensahe ng pag-asa ng Diyos. DZMR 1143 Santiago City, CARE 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 1233 DYVS Bacolod City, UP 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 106.9 DXGR Cotabato City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1197 DXFE Davao City, 1062 DXKI Coronadal City, at mga online broadcast sa Pinoy Connection at Now XD. Nag-uumapaw ang pag-asa. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Okay, nagbabalik po kami ni Dr. Joyce Piapgo dito po sa ating Thursday edition po ng Heartline. And of course, nais ko pong i-remind ang ating mga tagapakinig, pwede po kayong tumawag or mag-send ng inyong mga katanungan or feedback dito po sa ating discuss about the 10 Commandments of a Happy Marriage. May mga questions po na ating tinanong kung ano po ba ang relationship ng commands ng Lord, every command ng Lord sa nire-relate po natin sa marriage. So I'd like for you to call or send your questions sa 0916-296-6620 or 0998-926-6779. Or if you want to have face-to-face or online counseling, you can call Back to the Bible 8371-9488, 8371-9489, or 8372-1775. Of course, you can also Google Ma'am Joyce or send your questions or pwede niyo po siyang tawagan sa Messenger, Dr. Joyce Piapgo. And so, I would like to remind the women, we will have a webinar on Saturday from 2:30 to 4:30. Ito po ay organized ng Asia Evangelical Alliance in partnership with Philippine Council of Evangelical Churches Women Commission. So if you want to join, you can just open my Facebook, Marlene Guillermo. And so, papatuloy po natin yung 10 Commandments. Napakaganda po ng aming discussion ni Dr. Joyce. Salamat din kay Dr. Joyce sa wisdom na binigyan ng Lord sa kanya upang maalalayan tayo sa mga questions na at nasa kaisipan natin. Ano po ba ang command ng Lord, no? Na pinasulat ng Panginoon kay Moses about 10 Commandments, yun pala ay mayroon din pong relation sa ating marriage. Ano ba ang commands ng Lord para maging matatag ang ating pamilya? At siyempre, sabi nga ni Ma'am Joyce kanina sa introduction niya na ang marriage ay disenyo ng Diyos. Sa ayaw niya, ayaw ng Panginoon na yung kanyang disenyo ng masayang tahanan ay masira dahil po sa ating disobedience. Ano po, mga kapatid? So, balikan po natin ang 10 Commandments to make our marriage strong and healthy in relation po doon sa 10 Commandments na sinulat ni Moses sa Exodus chapter 20. So, ang number 5, Ma'am Joyce, ang number 5 na commands, ito naman about kanina, 1 to 4, about a relationship with God. Ngayon naman, about family, no? And relationship natin sa iba. Number 5, ang sabi po sa 10 Commandments,
honor thy father and thy mother. So may tanong po sa atin, kahit po may mga pamilya na ang mga anak, applicable pa po ba itong utos na ito, honor thy father and mother? Kasama po ba dito ang magbigay ng paggalang sa mga in-laws? Yan ang tanong, Ma'am Joyce. Oo naman, no? Maski na may anak na tayo, at maski na lolo at lola na kayo, pero kung meron Okay, pa mga katulad magulang, oo nga, no? Kung meron pa kayong mga magulang, then you need to respect them, including your in-laws. Because meron pa siyang Oh, yeah. father-in-law, di ba? Father pa rin yan siya, no? We give respect to them as well. Not to mention, meron din tawag tayo na mga filial piety, no? Especially strong in Asian countries, no? So we give honor to them. Alam niyo ba na when I was teaching a class at the Biblical Seminary of the Philippines about Asian family issues, no? Okay. With one of the nag-reporting yung mga estudyante ko, one of them reported filial piety. The Chinese word of the filial piety consists of two words. Yung sa taas, lolo. Yung sa baba, bata. So in other words, the picture of it is a young man carrying the father dito sa nag-piggy bank dito sa papa niya. So in other words, it depicts a picture that when they get old, ang bata, the younger one, will be the one to carry the older one. Kasi nung maliit pa tayo, they are the one carrying us. Pero ngayon matanda na tayo naman ang mag-carry sa kanila sa piggy bank. And so that's the word for filial piety, which means to say we give back what we have received before. And there was a story. Alam mo naman itong filial piety nanggaling sa China, no? And so there was a story. It's called the 24 Stories of Filial Piety. I don't know whether it's a story created lang or what, but it's a story to depict filial piety. There was this family, husband and wife, meron silang isang maliit na anak. Tapos meron din sila isang mother, whether it's a mother-in-law or mother, no? Basta meron silang matanda sa bahay. Pero kapos sila sa pagkain. So kung ibibigay nila itong pagkain sa mother, sa lola, mawala na ng pagkain yung anak. So mamili sila. Kanino ba natin papakainin? Si lola o yung anak? So this is a filial piety, right? So the filial piety, the story goes on to say na nagdesisyon ang tatay at saka nanay. Pinapakain nila yung lola. Ang sagot nila, total, pag mawala itong anak natin, we can still have another child. So of course, that is the extremity, no? That's the extreme of filial piety. We don't expect that, no? Pero it is to show na ganun ka-respectful ang mga tao. So I'm not saying that you have to be that respectful in a sense na talaga mamili ka sa buhay, no? But it goes to show that we need to honor our father and mother because it is a commandment with a promise that all will go well, you will live long as well too. So we just follow what the Lord has instructed us. But of course, we know na children, we obey our parents. May kadugtong yan sa verse 4. No? This one is in Colossians, no? Pero yung honor your father and mother sa Ephesians, verse 4, may kadugtong, which is parents, we should not exasperate our children as well too. Yun. Pero tama, we need to honor our father and mother. Whether we like it Maraming guilty, Ma'am Joyce, no? Sa mga fathers that they exasperate. Katulad ng kwento ko kanina, di ba? Na yung father ay maraming anak, may 6 na anak, but he chose to allow the mistress to stay in the house. At ang wife ay na-dethrone na siya. The wife has to live dun sa kanyang position na dapat yung wife ang mag-alaga sa mga anak, yung legal wife mag-alaga sa asawa, pero the husband chose the mistress to stay in the house. It's very, very painful, very unfortunate na may mga husbands na ganun. So I hope yung sinabi nga ni Ma'am Joyce at mga biblical injunctions sa atin for us to really respect, to love our parents kasi very rewarding yun. And sabi nga, this is very pleasing to the Lord kung yun ay gagawin natin.
I'm glad na yung mga anak ko, Ma'am Joyce, how I showed respect sa aking mother. Siyempre, father ko maaga namang namatay. I was only 4 years old, so my mother lived until 83. So I showed naman ng respect sa mother ko. At ngayon, naaani ko din po yun sa akin mga anak at saka apo ko, that they show respect sa akin at they love me so much. Minsan nga nahihiya ako para bang inaalalayan ako ng anak ko pagsakay sa kotse. Kaya ko pa naman, lakas-lakas ko pa. Pero ano mo yun, natutuwa ako na, ma, akin na yung bag mo, mabigat yan. Ganun kasi nga doon sa opera ko sa mata. So, I'm just so happy that I am reaping what I have sowed, how I have showed respect sa aking mother at saka mother-in-law ko. She stayed with me for 13 years. No? Wow! Sabi ko, naisip ko nga, dapat doon siya magstay sa kanyang anak na babae, di ba? Sa kanyang panganay. But my husband told me na ang mother-in-law ko magstay sa akin. So there was an adjustment to that, but yung lagi kong iniisip na kailangan pakita ko rin ng respect sa mother-in-law ko. So to be honest, for 13 years na nagstay ang mother-in-law ko sa akin, hanggang siya ay namatay, never po kami nag-away. Hindi kami nag-away. Kasi naman, joke lang, sa office ako, 12 hours ako, travel, at saka wala na akong, nakita ko naman sa mother-in-law ko na sobra siyang bait, na mabait naman yung mother-in-law ko. Wala din akong karapatan na pagalitan siya. Alam mo yon. So, yun, very rewarding po mga kapatid kapag when we honor our parents, talagang rewarding. Sabi nga, di ba Ma'am Joyce, you will have long life, di ba? Amen. Tama Okay. yun. Mm-hmm. So, let's go to the number 6 command sa Exodus 20. Ito po yung sinabi. Hindi ko alam paano i-relate sa marriage, pero may nagtanong pa rin sa akin eh. Ang number 6 naman, Ma'am Joyce, is thou shalt not kill, no? So, may tanong, alam ko hindi po naman nagpapatayan literally ang mag-asawa. May consider po ba ang grudges, anger, resentments, bitterness, or yung ideya na magpaanal na lang ang marriage kapag hindi na masaya? Maaari po bang matawag na killing, quote-unquote, killing the relationship yon? Yun ang tanong, Ma'am Joyce, about the number 6 command, thou shalt not kill. Yeah, because relationship needs communication. There is no relationship if there's no communication, no? So kung hindi kayo nag-uusap, palagi kayong galit, edi that's as good as having no relationship or killing the relationship. Or nagsustonewalling na kayo, which means to say hindi na kayo nagpapansinan, no? Kibuan, wala na, dinadaan lahat na sa mga bata, sa pag-uusap. So it also is as good as no relationship or killing the relationship. Or sinabi naman ng Biblia din, when in your mind you think of killing someone, it's like you're killing someone already too. So it's the same thing. So those are also considered. We may not kill them literally, but we have already killed them emotionally, and others physically, abusing them and all that, no? May kasabihan dito, if husbands and wives would only give greater emphasis to the virtues that are to be found in one another and less to the faults, then there would be fewer broken hearts, fewer tears, divorces, and much more happiness in the homes of our people. In other words, nasa mata natin if we want to look at the good side, or nasa mata natin if we want to look at the negative side. In fact, I'm studying about the brain, Ate Merlin, the book that you lend me, di ba? Yeah. It's about the brain, no? In other words, your thought will affect your mind. Your mind will affect your brain, and your brain will affect your life. So if you really want to change your life, you really go back to the first one, which is the thought pattern. So kung sinasabi mo, nakakainis itong misis ko, nakakainis itong biyenan ko, ay di syempre, lahat doon, sunod-sunod na, it would not be good. But if you start with, may kasalanan ng biyenan ko, pero napaka-caring naman siya, binabantayan niya yung mga anak ko na wala akong bayad sa kanya, then,
things would become better. Then you would feel better. You would feel na may silbi siya sa buhay ko, no? Or may silbi siya sa buhay namin. So it will become better. So in other words, we start with our thought if we want to change our life. Kung palagi bang araw-araw sinasabihan mo yung sarili mo na nakakainis itong asawa ko, walang kwentang asawa, then definitely you would feel bad. I know of a friend, no? Husband and wife, no? The husband used to have a job, pero ngayon sa pandemya, nawalan ng trabaho yung husband niya. So ang ginawa nila, pinaalis na lang nila yung yaya nila, yung husband na lang niya ang nagluluto sa bahay at nag-aalaga sa bahay. So nakausap ko yung misis. Sabi niya, ako na ngayon ang tagtatrabaho at yung asawa ko ngayon ang house husband. No? So it's okay, it's a choice. Hindi naman niya iniisip na, ay nakakainis itong asawa ko, walang trabaho. Pero ang iniisip niya, kasama ng mga anak niya, yung tatay niya, 24/7. So masaya siya doon. So in other words, it really starts with how you think. If you think in a healthier way, then your feelings will be better. If you think in an unhealthy way, then you would feel worse and feel bad about it. So the choice is really yours. You want to kill or you don't want to kill. If you don't want to kill, then keep more records of wrong. If you want to be better, then you keep more records of good things. Yun. So, salamat Ma'am Joyce, no? Yun palang pagsalita natin ng hindi maganda, pag-iisip natin sa ating husband ng hindi maganda ay kasama pala yun sa killing, killing the relationship. Kapag namatay na po yung relationship, siyempre, kapag namatay yung communication, yun ang killing din sa relationship, ay mamamatay na din po yung marriage. So I hope yung sinabi ni Ma'am Joyce ay makatulong sa atin na intentional po sa isip natin ay talagang ang goal natin to really make the marriage healthy. Hindi po yung patayin natin sa magitan po ng hindi natin pagkibo sa ating husband o kaya yung punong-puno tayo ng galit sa husband natin. That's killing the relationship. Okay? So Ma'am Joyce, pang-7 naman, Ma'am Joyce, na sa 10 Commandments ni Moses is sabi, thou shalt not commit adultery. May nagtanong naman po, sabi niya, madami po akong nakakausap na couple, problem of infidelity. Di po ba dapat maging loyal, faithful ang isa't isa? Kaso po ang husband ko, madalas nagsisinungaling kahit alam ko may ibang kalaguyo siya. Totoo po bang kasabihan na ang mga lalaki ay polygamous? Yan ang tanong niya. Okay. Wala yan sa lalaki o wala yan sa babae, no? If you choose to do that, it's because you choose to be wanting to feel the pleasure for your own self, no? Itong mga taong tawag ko, they're very selfish. They want their own happiness lang. Hindi nila naiisip yung masakit na mangyayari sa iyo, no? And we also have to remember that we are all born sinful being. Ngayon, if I look at my counselees, no, hindi lang lalaki ang naghahanap ng mga babae. Marami na rin mga babae na naghahanap ng ibang mga lalaki. So in other words, it's really a 50-50 game, no? The husband can do it, the wife can also do it, no? So we have to go back to the Lord that we need to have the fear of the Lord. Hindi natin gawin ito dahil hindi sa hindi natin kaya. Hindi natin gawin ito because we will grieve the Holy Spirit. We will grieve our Lord God, no? So kung hindi mo makikita yun, then you would definitely fall into sin and wanted your own happiness lang. So totoo naman din, sabi ng iba na, paano ko siya mahalin, no? Bungangera masyado, grabe masyado mamintas, and all those things. Yes, there are a lot of small things that aggravates us. Maraming mga bagay-bagay sa marriage natin na nakakainis, no? Minsan kasali ang mga anak dyan, no? But always remember, we are a team. If you do not see that we are a team, no? Then it will be very easy lang for you to say, sige, kalas na tayo, no? I'll do my own, you do your own. But if you feel that we are a team, ayaw ko saktan yung misis ko, ayaw ko saktan yung anak ko, then you would not do that. With God's help, you can stay loyal and faithful. Bakit?
Because marami namang tao na naging loyal and faithful. O, tingnan mo si Pastor Clem, naging loyal and faithful siya. Amen. Amen. So kung kaya ni Pastor Clem, kaya din natin. Baka sasabihin nyo, kasi pastor siya eh. I'm not saying that you need to be pastor, but at least we do some of the things that he is doing. He loves the Lord. He tries to stay faithful. He loves the Lord. He tries to love his wife the best that he can. He loves the Lord. He tries to be kind and nice to Ate Merlin. So in other words, bring your spouse closer to the Lord. No, your duty, responsibility, bring them closer to the Lord. Mas kinagaano ka pa kaganda o mas kinagaano ka pa kapangit, no? If they want to have someone else, they will. Maraming mga artista dyan na mga mister nila merong kaliwa. Maganda na sila eh. Ano pang hinahanap nila sa buhay? Pero nagawa pa rin nila. So wala yan sa kagandahan ng tao. Nasa kalooban yan. So we really have to go back to the Lord. Hindi magpa beauty, ano tawag ito? Plastic surgery. Hindi yan ang solusyon, no? Okay, magkaroon tayo ng change of heart. And we ask the Lord God to have a change of heart in our spouse's heart. No? Ma'am Joyce, nabanggit mo kasi yung si Kuya Clem, totoo naman ang husband ko ay very faithful siya, loyal. Pero there were times na siyempre matutukso din siya, but he would always tell me, sasabihin niya, siyempre mga lalaki, Ma'am Joyce, nararamdaman nila o na-identify nila. Kunyari, itong counseling, nagkaroon ng transference sa kanya, no? He would always tell me, Han, itong counseling ko, naramdaman ko may transference sa kanya. And natutuwa ako dahil ang husband ko, he would always tell me na ikakat niya na yung, para bang nilipat niya sa ibang counselor kasi nafe-feel ng husband ko na mayroon ng transference sa kanya. So, intentionally, my husband would really do something na hindi na magpatuloy yung relation, yung feeling ng tao sa kanya. So doon sa mga husbands, hindi porke pastor ay hindi na natitempt. Mga kapatid, lahat natitempt. Diba? Kahit na si King David, God after man's own heart, pero nahulog po siya kay Bathsheba. So I hope hindi po natin isipin, porke pastor yan, hindi mangyayari. Mga kapatid, temptation is all over, especially sa marriage. So I hope na mga husbands, hindi ko naman pinagmamalaki yung husband ko, but he really had those temptations, but he was so honest to tell me what is happening, kunyari, sa isang counseling na nagkakaroon ng transference sa kanya. Okay? Ma'am Joyce, may nagtanong sa atin, parang related din po dito sa ating 10 Commandments, Sabi niya ganun, how can I establish my doubt that my husband is a narcissist? Married for 10 years, we have not enjoyed a meaningful relationship. We are both Christians and I feel we are ashamed to the body of Christ. Is it true that there's no hope for him to change? He's very vocal in his profession as one having been saved by Jesus. Always quote Bible verses, but his action doesn't match his words. We live together, but not like normal couple. For 10 years, I struggled to know why until I learned about his narcissism. Now that I know, I felt cheated, frustrated, yet relieved. I suggest that we divorce, but he doesn't agree on the pretense that he has a commitment to God to honor the marriage vows, but he has not done anything to make our marriage work. Please advise. Thank you and God bless. Yan po ang question ng ating listener. Okay. Can they change? All right. Research would say mas mahirap sila i-change, no? At saka mahirap naman talaga mag-change ng isang tao pag ayaw nila. Pero can they change? If you look at the spiritual side of it, nothing is impossible with the Lord. Right? Right. God can change, no? The Lord can break a person, lalo na pag siya ay isang Kristiyano pa. I'm sure the Lord is more than willing to change him as well if he is willing to change as well too. Should you divorce him? Okay? Kristiyano naman siya, faithful naman siya,
but there are just other things na hindi mo siya gusto. No? So probably yung ano nga niya, siguro belittling you and all the other things, no? I would suggest that you bring him for some sort of counseling. Mag-counseling kayong dalawa. O ikaw mismo magpa-counseling ka rin, no? Kasi siguro din, no? Remember, we cannot change other people. We can only change ourselves. So, if you go for counseling, no, then you will understand him more, where he is coming from, bakit siya naging ganyan, and then hopefully you will be able to accept him as who he is. I am sure may nakita kang maganda sa kanya. Kaya ka na in love, kaya kayo nag-asawa. Yes. Continue to focus on those good points na nakita mo sa kanya before. Because those were the reasons why you fell in love with him. So ngayon nakita mo, yung mga iba niyang ugali, andoon na yun before. No? Andoon na yun, hindi mo lang napansin. Dahil nakikita mo yung mga ganda sa kanya. No? At hindi pa siguro ganun kagrabe, no? Baka he's hiding some of the things. But you know what? Yun na nga rin eh. Marriage is a package thing. No? You cannot say na, I love the good points of you, but I don't like the bad points of you. So I'm now going to exchange you. Hindi naman pwede ganun. The Lord has chosen you to be His partner. That means to say, you must be the best partner for Him. I'm not saying na magdusa ka na forever and ever and ever. Probably if you start changing your thought or your script, then probably things will be better. And then probably, we probably cannot change them 100%. But if you go and seek some form of counseling, and if he is able to realize it, then a change will start there as well too. So don't give up. Our God is a good God. Our God is the great I am. Our God who can make the blind to see and the lame to walk. Oh, kayang-kaya niya palitan at baguhin yung narcissism as well too. Ayan, thank you Ma'am Joyce sa advice po doon sa ating nung nagtanong sa atin. Ano po? At ang sunod Ma'am Joyce sa Ten Commandments, no? Ang pang-8 na tayo ay sabi dito, thou shalt not steal. Ano kaya ang relationship nito sa husband, sa marriage, ano? Thou shalt not steal. Pero may nagtanong, nakakatakot po kung may issue ang couple about stealing. Ma-consider po ba stealing kung mag-share po ako sa family ko ng pera? Kasi naawa po ako sa mga parents ko, wala silang pambili ng gamot, nagagalit kasi ang husband ko kung nagbibigay ako sa kanila ng tulong. Kaya minsan patago ang pagbibigay ko sa kanila. Ma'am Joyce, ano po ba ang advice mo dito? Thou shalt not steal in relation sa marriage. Alright. Okay. Thou shalt not steal. I would say that thou shalt be more transparent, no? Transparent in your time, transparent sa budgeting nyo, transparent sa expenditures mo. Always coordinate with your spouse yung mga activities na ginagawa nyo. Dahil, remember, itong pera na ito hindi lang sa'yo. Ito ang pera ninyo ay para sa inyo. May karapatan ding malaman ng partner mo. Pero tama yun, yung sinasabi mo na hindi na lang daw niya sinasabi dahil magagalit na yung misis niya. Ganito yun. Pag stricto ang partner, then there will be more lying. Okay? Pag stricto ang isa, mas maraming chances na mag-lie. Dahil hindi na siya makapag-transparent sa'yo kasi magagalit ka eh. Okay? So in other words, you are no longer a safe person for the other. Kasi hindi na nga siya makakapag-honest. The same thing with parenting. You notice, pag stricto ang nanay at saka tatay, maraming sinungaling na mga anak. Why? Kasi bawal dito, bawal doon. Kailangan nila gawin. Gusto nilang gawin. And then hindi nila sasabihin sa'yo. So, if you're not that strict, then they will be more open and honest to you. Yeah. Mas mabuti pa, sasabihin ninyo, maggawa na lang tayo ng budget. Nanay niya yun eh. Alam nga naman hindi niya bigyan at hindi niya aabutan. Kapatid niya yun eh. Alam nga naman hindi niya tulungan. Mag-set na lang kayo ng budget. No? Mabuti pa yung ganun. Sige, yung budget natin, 2,000 lang ha. Huwag na sobraan ha. Kasi magkapos tayo. So mag-usap kayo. Ha? And then whatever you have discussed, you keep it. Like in a sense, you follow through. Kung
2,000, 2,000 lang, huwag na sobraan. Kasi kung sumobra ka, magagalit nga yung isa. So magiging transparent tayo at magiging honest tayo, pero we have to keep and follow through kung ano yung pag-usapan natin. The best thing is still to negotiate and to no compromise para hindi tayo magnakawan ng pera, nakawan ng time and other matters. Okay? All right. So remember, the better thing is the relationship. You need to keep the relationship open. Okay? Yes, you were saying something, Ate Merls? Nagustuhan ko, Ma'am Joyce, yung sinabi mo na pagka may strict, super strict sa isa sa kanila, ay may tendency talaga na mag-ano, di ba, mag-steal or hindi siya magiging honest kasi magagalit. Di ba, Ma'am Joyce? Katulad din pala sa parents, yung sinabi mo, example, pag sobrang strict ang parents, hindi pinapakinggan yung side ng mga anak, may tendency yung anak talaga na magsinungaling. So isang magandang advice mo yan para sa mga couples na in order for them to be transparent sa isa't isa, ay maging understanding, no? So halimbawa, yung sabi mo nga, yung pag-share ng pera, sabihin ng wife sa husband, ay sabihin niya rin na may blessing naman tayo na sobra-sobra. Kasi kung masyadong makurmot, sabi ko din sa kuripot na husband, walang blessing na papasok. Pero kapag nag-share, parang, Ma'am Joyce, tama ba? Yung sharing ng blessing, kasama doon sa showing your respect and love to your parents. Tama ba yun? Yes, pwede rin, right? Because alam na natin, we have to understand the cycle of life. Nung maliit tayo, sila bigay ng bigay sa atin. Alam nga naman ngayon na hindi na sila makapagtrabaho, wala ng source of income tayo o hindi tayo magbibigay. No? So it's very sad. So mga magulang, I would suggest, you work hard, try to save some money for your old age para hindi na tayo hihingi ng hingi sa anak din natin. Para, because hindi naman natin alam kung generous ba yung spouse niya o hindi, right? So we might as well save some money for our own or our old age para hindi na tayo hingi ng hingi. Yun. Naku, dapat nag-iipon ako, joke. It's not too late to ipon. Today is always a good day to make ipon. Yeah. Ma'am Joyce, I know God has been blessing me. Alam mo, isa sa lagi kong tinitestify sa prayer, sa Lord Hill Outland Prayer, na the Lord has been blessing me. Kahit na po, iniskam ako, ninakaw yung aking iniwan ni Pastor Clem na konting savings, pero ang naman ng Panginoon, I don't stop, especially Ma'am Joyce, yung tithing ko. Ang promise ko sa Panginoon, Lord, kasi yung husband ko dati, every Sunday po siya nagta-tithes, no? So sabi ko, Lord, gusto kong ituloy yung ginawa ng husband ko noon na lagi siyang nagta-tithes every Sunday. Kasi usually, di ba, pag payday lang, saka mag-tithes, yun din ang prayer ko sa Panginoon. Panginoon, wala po akong regular income, but I want to continue doon sa ng husband ko that I have to tithe every Sunday. True enough, maya-maya may magsasabi, Ate Merlin, ano po ba ang GCash mo? Ate Merlin, ano po ba? Yan, I praise God for that. I am a living testimony talaga. Amen. As a widow, kung paano ako pinagpapala ng Panginoon when I don't always close my fist, Pagka laging, sabi nga, pag close lagi ang fist, walang blessing na papasok eh. Pero pag bukas lagi, willing kang tumulong sa ibang nangailangan. Alam ko, wala ako, pero and yet, I'm still willing to help those who are in need. May mag-message sa akin na ganyan. So yun po, Ma'am Joyce, ang aking naman sa commitment ko sa Panginoon. Okay, so Ma'am Joyce, number 9. Ang sabi po sa Exodus 20, ang sunod na commandments at number 9 is, thou shalt not bear false witness. Okay? Sa marriage, mayroon nagtanong sa akin, meron po kaming issues about bearing false witness with each other. Lalo na kung may problem kami with money matters or my wife suspects that I have an extramarital relationship with our churchmate. Di po ba, she is quote-unquote bearing false witness against me. How should I handle it? Yun ang tanong sa atin. So,
nagkaroon ng false witness, no? Okay, sure. In marriage, thou shalt be honest to your spouse at all times and in all things and in all places, sana. And in addition to being honest with your spouse in your finances, honesty applies to all matters. Hindi lang naman sa pera lang, Yeah. no? Sa lahat naman na Oo. bagay. And I think for this case, we need to be able to improve our communication siguro and empathic listening. Oo. And I recommend that Mhm. they seek some form of counseling, no? Or they try to find how to resolve their conflict in their marriage, no? Always remember that pag may problema, may solusyon. Pag malaki ang problema natin, mas malaki naman ang God natin to resolve it, no? So there's always a solution. Kaya lang isipin natin, in marriage, huwag niyo isipin na ikaw dapat ang manalo always. Kasi hindi naman ganun talaga. Let us negotiate, let us compromise, let us communicate. Hindi naman kailangan magsigawan dahil hindi naman bingi ang mga kapitbahay natin. So we speak about it, in a matter of fact tone. So para sa akin, everything can be resolved through conversation. Unless hindi ka nag-uusap, wala talagang solusyon. Unless hindi ka magko-compromise, give and take, and always remember this question. Ito na yung question na palagi kong sinasabi sa mga counselees ko. Try to ask, will this matter 5 years from now? No, itong pinag-awayan na ngayon. Will this matter 5 years from now? Will this matter 1 year from now? If it does not matter anymore 5 years from now, naku po, just let it go. No? Kasi the more fights you have, the relationship will get worse. And if it get worse, doon na sila maghanap ng iba, maghanap ng ibang kausap, and all those things. Pero naman ako isang client, Ate Merls, bakit nagkaroon ng affair? Because napakatalino ng misis. Napaka-bright talaga. Talagang wala ka mahanap na butas. Talagang good wife. Kaya lang, yun na nga, lahat ng gawa niya tama, lahat ng gawa ng lalaki mali. Naging maliit ang tingin ng sarili ng lalaki. So naghanap siya ng isang babae na para bang hindi pwede na siya matalino. ipaw. Oo, na hindi matalino. It's a house helper. Oo. Okay. Dahil the house helper, kung anong sabi mo, wow, di ba? Anong sabi mo, very good. Anong sabi mo, okay, the best. So yun ang hinanap niya. Because, imagine, nakakaangat siya. So as wife, kung kayo man ay magaling, we still have to submit to our spouse, no? Kung ikaw pero mga lalaki naman, kung meron kayong magaling na misis, you should be very happy dahil ikaw nga pinili niya eh. Di ba magaling siya? Pinili ka niya. Hindi that necessary magaling ka. Kaya nga ikaw pinili niya. You should be proud of that. At saka, it's to your advantage. It's a blessing from God if you marry a very good and smart spouse. So, huwag ka, ayaw pagtaha din ba, kung sa Bisaya pa, don't be threatened by it, but be happy that you married a very intelligent spouse. According to my friend, I have a good friend na lalaki. Sabi ko pa, ano bang hinahanap mo sa babae? Kasi hindi pa siya nag-asawa. Okay. At that time, sabi pa niya, I'm looking for a wife na kung maaga akong mawala, she can handle my family. She can be the breadwinner for my family. Tama, dapat bright ang hanapin mo. Diba? Kasi kung may mangyari sa'yo, at least alam mo, nakayanin niya. Bakit ba tayo pumadpad doon when in fact we're talking about false witness, ha? Alright? So, ayun, magiging honest dahil I tell you, sin will beget sin, no? Tapos, mabuti kayo kasi wala namang kasalanan na hindi nalalantad, no? So, wag na magsinungaling. And do not let the enemy use you. Let us all be honest. Okay? Meron akong hinangaan na couple, Ma'am Joyce, yung wife, ang taas-taas ng posisyon niya sa isang sa company, ang husband niya ay pastor. Siyempre, maliit lang na sweldo ng pastor. Pero hinangaan ko po yung wife dahil andun yung hindi ko nakikitaan ng superiority yung wife
controlling sa marriage. At lagi ko siyang ini-example kapag ako ay mag-speak sa mga couple seminar, yung ganong klase. Ini-example ko yun na testimony itong couple na to. They are my friends, kumparit kumari ko. Natutuwa ako sa wife talaga na very supportive siya sa husband. Kasi nga, sabi mo nga, di ba, alam niya, pinakasalan niya na isang pastor na alam naman niya talaga na maliit lang ang sweldo. So, para ang sinasabi nila kung ano yung kinikita ng wife ay para yun sa kanilang pamilya, hindi para sa kanyang sarili. So, yung word na it is ours, hindi akin to, yung para sa iyo akin din. 'Di ba? So parang very unfortunate kapag ganun ang usapan ng mag-asawa na aba, ako ang kumikita, akin to. Yung sa iyo, akin din, hindi no? Dapat yung word na salita na ours, this is ours, this belongs to the family. Sana ganun lagi ang lalabas sa mga labi ng mga couples. Ayan. Ma'am Joyce, lahat na ay number 10 na tayo sa 10 commandments ha. Last na po ito. Pero maraming questions sa atin ngayon na mamaya pagka may time pa tayo ay maitanong ko sa iyo. Ang huli naman Ma'am Joyce is thou shalt not covet. Okay? So sa marriage, may nagtanong, mas malaki ang ano ba to? May tanong po, yung wife ko po ay mas achiever siya. Mas malaki ang sahod. Ay, nabanggit ko na kanina. Pero may nagtanong kasi. Kaya minsan, napapansin ko na nagiging controlling siya sa aming marriage. Ano po ang maaari kong response sa aming situation? So yun po, thou shalt not covet kasi. Okay, sa marriage. May tendency talaga na kung ikaw yung breadwinner, ikaw yung mas malaki ang sahod, mas malaki ang boses mo. Merong isang saying, I don't know how, pag tumitiging-ting daw ang packet mo, may asta ka na daw sa galaw mo, no? Which means to say, pag mas marami ka ng pera, iba na talaga yung galaw mo sa buhay, no? Money talks, kumbaga. It is true in the world, money talks, no? But I hope if you have the concept na we are one, yung money mo, hindi lang money mo. Money mo, money din niya. So if you have that concept, then mas hindi mo iisipin na ito ay sa'yo. Another way of looking at it, again, bumalik tayo sa thought pattern, no? If you're gonna look at it, bakit meron kang magandang sahod? Ito ay hindi dahil matalino ka. Ito ay dahilan, blessed ka ng Lord. No? The Bible did say, no matter how much you guard the tower, the gate, no? Kung hindi ka tinulungan ng Panginoon Diyos, it would not stand. So in other words, it is the Lord who is blessing you. So kung mataas ang sweldo ni Mrs., it is because God's favor is upon her and binibless siya ng Panginoon Diyos. So I hope that bilang asawa, bilang wifey, we would not take that as a pride, no? But we would take that as God's blessing. And being God's blessing, we need to share it to our family as well too. So I hope that you need to change. It's not because of me. It's because of God. And if it is because of God, sana maging mas humble tayo na it's not because of my own doing kaya ako andito. But it's by God's grace. Okay. I just want to tell the listeners natin. Marami tayong listeners, ma'am, sa radio, no? Yung iba wala kasing internet, wala silang wifi, o kaya mas convenient sa kanila sa radio kasi nga bibili lang silang battery o kaya i-plug lang nila ang radio nila sa Meralco. So, nakakapakinig. Mas marami tayong listeners sa radio actually, sa 702 DZS. So, maraming salamat sa ating mga listeners. Alam niyo po ba si Ma'am Joyce, ay kinukonsider ko siyang very achiever siya. Kilala ko po ang husband ni Dr. Joyce. Kilala ko po ang husband niya dahil meron kaming Bible study. But I can see sa kay Larry how he supports Ma'am Joyce. Hindi po issue kay Larry, yung husband ni Joyce, na si Ma'am Joyce ay very achiever siya. Parang alam niya from the start that Dr. Joyce is very, alam mo yon, goal-oriented siya. Meron siyang magandang, yung journey niya sa kanyang ministry ay talagang inabot niya. In fact, from being pastor, Bachelor of Theology, nag-master siya, hanggang nag-PhD siya ngayon.
And hinangaan ko po ang support ni Larry sa kay Ma'am Joyce na achiever talaga si Dr. Joyce. So Ma'am Joyce, I'm happy for you. Congratulations for being, a good couple kayo ni Larry. Natutuwa ako. I'm a testimony din po sa inyo pong pagsasama as husband and wife. So congratulations. I am sure maraming ma-emulate po ang buhay ninyo sa ibang couples. Thank you, Ate Merlin. To Yeah. God be the glory. Yeah. Just, iba-iba talaga ang role ng buhay natin sa mundo, and God uses it in a different ways, no? So kumbaga pa, we just do what God is asking us to do, and humble ourselves and allow the Holy Spirit to work in our hearts. Yeah. Okay, Ma'am Joyce, here's a question, no? So tapos po tayo sa 10 Commandments. I hope yung ating mga couples, na take down po nila, alam na familiar na sila sa 10 Commandments, but we were able to relate it sa marriage at mga questions po tungkol sa 10 Commandments na yun. Happy listening naman kay Lloyd Liwanag, kay Jo Slimer, Nanay Hupanda, Zenny Lukto, Chris Bato, Helen Pedroza. Salamat din kay Florencio Polo Dajao, Teresita Lanza, listening from Rome, Italy. Wow, thank you ha. Kumusta kayo dyan? Si Florencio naman, listening from Dasmariñas City sa Cavite. And thank you din kay Levi Panderada and Emerita Faustino. Hello daw, Dr. Joyce. Sabi niya, Hello. Thank you po sa inyong pakinig. Si Naomi Corbera, listening from Germany. Sabi niya, while eating lunch. Wow, ang ganda na po. Ingat kayo dyan sa Germany. And of course, happy listening kay Rubian Estelita, Feli Perillo Nakaw, Mirna Deharo. Of course, happy listening kay Jessie De Jesus, kay Brian Grimaldo, kay salamat din kay Victoria Asidillo. Salamat din sa kay Nora Cabantog, regular listener natin, si Nora Cancela, Heide Velasco from Spain. Thank you, Heidi ha. Kumusta kayo dyan sa Spain? Ingat kayo. Presi Mitra, salamat. And listener din natin, si Mila Kinil ng Geneva. Thank you, dear ha. Geneva, Switzerland. Victoria Sibelio, yeah, thank you, dear. And Cynthia Valencia, San Jose del Monte siya nakikinig. Tetay Rizal, nakikinig si Guy, Rafon, and Christina Harabal, and Merlita Inocencio from San Miguel, Bulacan. Okay, Ma'am Joyce, may tanong po sa atin dito, no? Sabi niya sa ating question, last question. Good evening po. May pamangkin po ako from Lawag. Namatay ang husband niya recently sa Qatar, car accident. Dumating sa puntong di niya makayanan ang pain ng pagkamatay ng asawa niya. Umuwi siya sa hometown niya sa Pangasinan and alone sa house niya. Ang anak niya ay nasa kapatid niya, grade 8 na. We were shocked. Nag-suicide siya yesterday. Napakabait niya. Ano po kaya ang kalagayan niya sa Panginoon? Believer po siya. May nagsasabing makitid ang utak daw niya. Masakit pong marinig ang paghusga at ayaw tanggapin sa isang church para sa last rites niya. Ano po ang maipapayo natin sa naiwan niya na ganito ang kanilang mga sinasabi? And Ma'am Joyce, ang last question natin. It's a very sad thing to know, no? Yeah. Pero who are we to judge him, no? Mhm. Ang Panginoon naman, the Bible is very clear. If you receive me, you will become a child of God. So kung sinasabi nila na he is a believer, that means to say he has received Jesus Christ as his Savior, no? So Yeah. I would take that and say that he would be saved in the eyes of the Lord kasi nag-believe naman siya, and no one can erase his name from the book of life. Baka naman yung mga ibang tao sinasabi nila na hindi siya ma-save is because they probably believe na kung totoo naman talaga that you believe in the Lord Jesus Christ, why did you do that?
Possible na hindi ka nag-believe ng the Lord Jesus Christ. Possible din. Pero who are we to judge, no? It is the Lord who knows the best. So, I would like to believe that the Lord God is a merciful and gracious God. Maybe at that point in time, as we look at the circumstances, no, napakahirap naman talaga, no, na nawalan ng mahal sa buhay and all those things. Siguro at that point in time, he was not thinking well. Hindi rin natin alam kung nagtitake ba siya ng medication or not. Sometimes kasi the medications can allow the person to think differently or not think well, no? As we all know, sometimes under the influence of this medication, they might not think rightly. So it could also be that. Sana naman tayo bilang Christians, we will be more kind and more understanding. After all, nawala na siya. What is more important is we minister to the people that are still alive, no? May pag-asa ang buhay, that what done is already done. But again, para sa akin, God is gracious, God is merciful. Wala tayo doon sa nangyari na panahon na yon. So we cannot judge Him kung what really happened and where He should be going as well. In my personal opinion, I would not want to judge, and I would like to believe the goodness of the Lord na maybe it was under the influence of something na nagawa niya yung bagay na yun. So, thank you Ma'am Joyce, no, sa advice mo na yan. And I hope dito po sa ating pinag-usapan ngayon, marami pong mga questions in relation sa marriage. And I hope dun sa aming pinag-usapan ni Ma'am Joyce about the 10 Commandments of a Happy Marriage, taking ito from the Exodus 20 na pinasulat ng Panginoon kay Moses sa 10 Commandments at na-relate po natin sa marriage. So I hope you were able to learn a lot, and kung sa susunod po na pwede po kayong tumawag po sa Far East Broadcasting Company, 702 DCAS. Muli, ito po ang cell number 0916-296-6620 or 0998-926-6779. Or for counseling, pwedeng tumawag sa Back to the Bible, 837-19488 or 837-19489. Ma'am Joyce, do you have last words? And then you will have to close in prayer. There's always hope in our Lord God. Maski na gaano kagrabe ang relasyon ninyong dalawa na mag-asawa, God can see you through. Hang in there. Do not give up easily. Seek help sa Back to the Bible for counseling. There is always hope and there is always help. Stay, kumbaga pa, continue to do what is good and right in the eyes of the Lord. No, don't give up. All right? So, shall we pray? Okay, let's pray. Father in heaven, nagpapasalamat kami sa iyo, Lord, because you are a very forgiving God. There are many times na we did the wrong things, Lord, but yet, Lord, you're always faithful to forgive us. And so I pray, Lord God, for the couples here na who have violated their marriage in one way or another. But I hope that within their hearts, Lord, they would also find forgiveness. And I also hope in their hearts they will be able to see the good things of the other person as well. Father God, continue to bless these marriages, Lord God. Continue to direct their paths. And continue, Lord God, to be their God and their Lord as well. Lord, whatever difficulties that they're facing, financial man, physical man, emotional, may you be the one to heal them. May you be the one to provide all their needs, O Lord. And I pray, Father God, for our country na magkaroon kami ng election soon. We pray for your peace. And we pray that the right people will be the one voted in as well. And we pray, Father God, na there will be a great change in this country, that people will come to know you even better, and that people will come to trust in you as well, O Lord. We also remember Ukraine, Lord God. We pray that the war will stop already. We don't know how, we don't know when, but we know that we have an Almighty God who is gracious and good. And so, Lord God, be merciful upon those people there, Lord God, who's caught in this war. Lord, we also pray for Far East Broadcasting, Lord, that you continue to bless this ministry. You bless those givers of our sponsors, Lord God, na nagbibigay for the programs to carry on, to continue on. We pray, Father God, that you bless them accordingly.
Thank you, Lord God, sa time na ito, and we commit all these things unto you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you very much, Dr. Joyce, at salamat din sa lahat na nakikinig sa atin at nag-a-assist sa atin sa studio, sa Paris Broadcasting Company, mga engineers sa Bukawi, maraming salamat po sa inyong pag-a-assist sa ating program ngayong gabi, and I would like to also thank those who are listening sa atin abroad, iba-ibang oras po, no? So, thank you for connecting with us, listener from Spain, Italy, from the US, from Spain, or from Geneva. Thank you so much. And salamat kay Dr. Joyce, and ito po muli ang inyong kaibigan, Ate Merlin Guillermo. See you again next time. God bless po, and have a happy weekend. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.